Sa mga pangyenot na barata, umento sa presyo kan mga bilog na prutas nagpuuna duwang aldaw antes an bagong taon. Lalaking nakilamay sa kasiguran Sorsogon gadan kan pagbabadilon. Lolo gadan kan mabangganin motorsiklo sa Tiwi Albay. Bodega sa syudad ni Legazpi nasulo. Asin chocolate crinkles gibukan mga PDL sa Legazpi City Jail pigbida. Maray na hapon, Biyernes, Disyembre 30 taong 2022. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Umento sa presyo kan mga bilog na prutas nagpuuna duwang aldaw antes an bagong taon. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Namakal nanin prutas kasubagong aga si Lola Hermelina kan barangay Matanag. Sakto sanaan sa iyang budget. Apwera kaini, agrangay niya man ang mahal na barakalon. Kaya ngunya na taon, tulong klase sa nanin bilog na prutas ayan sa iyang babakalon. Tama, masupog. Ini siya, mansanas. Masabit ng mga malon, malang bakal nila kaya. Si Tatay Darwin, apwera sa pagtatricycle, pig-aprobitsaran man muna ang tsansa na makapagpabakal nin prutas. Maski pa paano da kaya makakadugang inisa sa iyang delhensya. Sigun kay Tatay Darwin, mahal man ang pabakal niya kan sa iyang mga panindang prutas. Mahal man da kaya ang bakal niya kainisa sa iyang supplier. Sa niya, medyo okay man para medyo mali mo man, maloyan para bakal. Okay man, kaso lang, medyo mahal lang talaga ngunyan sa mga prutas. Lalo na suit, red apple, buda, green apple, sobra 4,000 ang sarong box. Kaya mapalangkaw man kami kang pabakal mi. Ang paratindang si Chanlin, nagpatong naman sa presyo kan sa iyang mga panindang prutas. Nagngalas po sila sabi last year, ini po dati nga natin, ngunya 25 na po siya. Opo. Masakit po pero makigsabay na lang sa inyo. Sa merkado publiko kan Legazpi City, ang dating 240 pesos kada kilo kan grapes, 300 pesos na ngunyan ang kada kilo. Ang dating 180 kada kilo kan mangga, ngunyan 200 pesos na. Ang kiyat-kiyat na dating 80 sundo 100 pesos ang kada bag, ngunyan 120 na. Mantang ang dating presyo man kan batag na 70 pesos kada kilo, ngunyan nagkakawat na sa 80 sundo 100 pesos ang kada kilo. Ang dating 80 pesos man na kilo kan arangita, ngunyan 100 pesos na. Ang imported na green as in red apple, mababakal na ngunyan sa 50 pesos kada pidaso kumpara sa dating presyo na 40 pesos. Siring man kaini ang presyo kan kiwi na mababakal dati ng 30 pesos kada pidaso. Ngunyan, nasa 30 sundo 40 pesos na kada pidaso. Ang ordinaryong apple na dating mababakal 10 pesos kada pidaso, ngunyan nasa 15 sundo 35 pesos na alaga depende sa kadakulaan. Mantang ang pera sa dating 10 pesos kada pidaso, ngunyan 20 pesos na. Sa ibong kan pag-aumento sa presyo, manunutora naman ang pagdagsakan para bakal sa sentro kan Legazpi. Piglalaoman naman kan mga paratindanin prutas na padagos pang madagsaan para bakal sa aga. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Mga paratindanin paputok asin turotot sa syudad nin Legazpi. Agrangay pa an maluyang bentahan. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Namakal na kasubagong aga nin paputok si Elmer ngani makalikay sa dagsanin para bakal sa aga alagad ikinabigla niya sa nadaa ang mahal na presyo kan mga paputok kumpara kan mga nakaaging taon. Sa ibong kaini, mapipiritan maliwat siyang magbakalin paputok urug pang tradisyon na subot kan sa indang pamilya ang pagpapaputok sa pagsabat kan bagong taon. Para less hassle kasi marami pong namimili sa patapos pa bisperas. So, konti lang yung papaputok ngayon kasi yung iba mas focus sa pagkain compare sa paputok. Depende na lang rin yun kung traditional ng iba kahit na mahal bumibili sila.
Kun an mga parabakal siring ni Elmer, agrangay an mahal na presyo kan mga paputok. An paratindang si Arlene, agrangay naman an maluyang barakalanin paputok. Istorya niya, maski ka nagtalikod na Pasko, pipirasan naman ang nagbakal kan mga paninda niyang paputok. Ngayon po, maluya pa. Pero inaasahan mi sa aga talaga po, dagsaan sila. Nakikita mi pag 31, talaga diyan sila pumupunta ng mga hapon, mga 2 to 3, dagsaan na yan. Siring man kaini, ang naging sentimiento kan paratindaman nin paputok na si Christine. Medyo nagkabirigla man sa mga parabakal ta, nagmahal nga ni siya, halos nasa 70% ang minahal kang kadaklan na mga paputok. Lalo na sa fireworks. Sa tindahan nin paputok sa Barangay Rizal kan syudad ni Legazpi, ang fountain 900 sundoon mil pesos na ang presyo. 200 sa Victory Light, 250 sa 5-star, sanggato sa siri-siri, asin 20 pesos naman ang pabakal sa kada pidaso nin kwitis. Si Nanay Malin, pinuunan naman ngunya na aldaw ang pagpapabakal nin turotot. Sa mga paninda niyang turotot, tulos sanggatos na ang pinakabarato. Siring sa agrangay kan mga paratinda nin paputok, agrangay man ni Nanay Malin ang nakukuwang kadikit na dilihensya sa pagpapabakal nin turotot. Po, bale, ngunyan, medyo matumal pa, pero sa aga, sigurado dakol na po ang tao. Okay lang po, madam, tiyaga-tiyaga lang. Yung mananggad po, yung madam na naghanap buhay. Sa ibong kaini, naglalao man giraray ang mga paratinda siring ninda Arlene, Christine asin Nanay Malin na magkusugpan sa indang dilihensya sa aga. Mientras tanto, sa datos kan Department of Health Bicol, puun kan Disyembre 21 sundo Disyembre 29, 7 na ang naitala nindang tinamaan nin paputok. 4 gikan sa Albay, 2 sa Camarines Sur asin 0 sa Camarines Norte. Ang mga lugadan, guminamit nin improvised cannon, kwitis asin 5-star. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Sa ibang bareta, lalaki gadan kan pagbabadilon sa kasiguran Sorsogon. Nagbabalik sila Arnie Miranda. Gadan ang 48 anyos na si Fernando Sarmiento makalis na pagbabadilon sa Barangay Santa Cruz, Kasiguran, Sorsogon, pasado alas 7:20 kasubanggi. Sa impormasyon, mantang nasa lamayan ng biktima sa nasambit na lugar asin nakikipag-inuman sa iyang mga amigo, nag-abot ang dai mababa sa 2 katawo asin basang nasanang pinagbabadilan biktima. Abot duman kang tropa, inabutan na apparently gada na su biktima with gunshot wounds. May pag-iribay ni na nag-act as bantay, spotter. So malamang sobrang saro ini na pag-iriba, duwa pataas. Nagsapo nin tama nin bala sa manlain-lain na parte kan sa iyang hawak si Sarmiento na nagkausa kan tulos kaining pagkagadan. Actually, isolated case naman na, no? This will not affect yung peace and order situation namin dito sa Kasiguran. Alagad, mataw manggilang kita ng pagirundom sa tuyang mga kababayan digdi, urog na ngani na maabot niyan ang pagsilibro kang bagong taon. Sana po maging peaceful, maging meaningful, as in ligtas sa tuyang bagong taon. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan Kasiguran Municipal Police Station dapit sa nangyaring insidente. Nga ni maaraman kung si Isay ang kagibukan krimen asin kung ano ang motibo sa pambabadil. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Lolo gadan kan mabangga nin motorsiklo sa TV Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dedo na ray balang 77 anyos sa si Vicente Ligisñana matapos na mabangga ning motorsiklo sa tinampong saop kang barangay Gaho, Tiwi Albay, alas 4 kasud manghapon. Istorya kang pinsan kaining si Nanay Catherine, asin mismong nakahiling kang pangyayari. Pauli na kuta sa sendang residensya ang biktima matapos na magbakaling tinapay. Alagad da ika ni nareparo ang papaabot na motorsiklo kan magpurbar na magbalyo sa ibong na tinampo na nagresulta sa nasabing insidente. Sa kusog kang pakakabangga, nailing man subot ni Nanay Catherine ang paglasikang sa iyang pinsan. Binalo pa man kutang idara ang biktima sa ospital.
alagad dai na uminabot pang buhay. Mamasdan ko na siya na mabalyo. Pagbalyo niya po doon sa tinampo, hindi may waso po sa tinampo dahil nag-araging auto. Siya mismo naglakaw. Aluway-luway po siya naglakaw tapos nakaduko. Biglang mabubot po sa motor nakaskaso. Na parang nakaligid siya, nakarayo pa siya pwesto. Tapos sa motor nakatindog pa. Dahil man po natumba. Binisto ang driver kang motorsiklo na si Albino Tadtad, 29 anyos. Nagikan sa pagsimba sa nasabing banwaan, asin pauli na kuta sa sendang residensya sa Ligao City. Hali po siya sa pagsimba sa Barangay Huruan and then pauli na po siya sa Ligao City po. Tama lang sa iyang padalagan. In fact, ininganing suspect na ining nakabunggo, wala man siya ning managalo sa iyang lawas. Sa presente, nasa kustudiya na kang TWMPS si Tadtad na naampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Mantang nakapatente naman ang bangkay kang biktima sa sendang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Bodega sa siyudad nin Legazpi na sulo. Asin chocolate crinkles na gibukan inmates sa BGMP Legazpi Pigbida. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an Ako Bicol Online TV. Bodega sa Barangay Bigaakan, siyudad nin Legazpi na sulo. Kausakan kasulo, padagos pang pig-aaram kan otoridad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Haros wara ng mapakinabangan pa sa warehouse na ini sa Barangay Bigaa, Legazpi City. Makaliis tupuso ning kalayo kasudma. Istorya ni Kim Amados. Saro sa mga nakahiling, alas 4 ning hapon mantang naglilinig sindakan sa indang bodega. Nakilingan niya na sanang nagkakalayo na ang katayid nindang bodega. Kaya tulos man subot sindang naghagad ding asistensya. Dua ng gigibon ming bodega, digi kay flash. Ang nangyari kasubago, may nag-aso na kaya dyan. Paguna may nag-burnout kaya ki tulong bisis. Paguna kabilog talaga nag-burnout. Ngunya, ang nangyari, may nag-aso na digdi po. Yun na ito pong nagpupuon na so tigtabangan mi man, kan katrabaho ko. Kaso day talaga makaskason man so kalayo talaga po. Sigun kay Senior Inspector Jesus Palmes, kang BFP Legazpi,
Anas po masinulunan ang lawgang nasulong bodega, kaya marikas na luminakop ang kalayo. Uminabot man sa ikaduwang alarma ang kasulo, mantang 7 fire trucks ang nagtarabangan sa pagtupos kang kalayo. Tuludigdi ang gikan BFP Santo Domingo asin Chinese volunteer. Alas 5:30 ning hapong kandagos nang nakontrol ang kalayo. Alas 6:17 ning banggi kang ideklara kang BFP na fire out na. Sa tuyang istasyon ang sulo via text message. Na-receive mi po ito ng alas 4 ng hapon. And so sa tuya pong truck na actually nasa luwas dahil sa tig-deploy ta po sinda sa mga matataong lugar like sa terminal. Kung mailing nindo po nasa terminal ang truck ta and mga nasa malls po. Yung pinakamalapit po is tumakbo agad papunta dito. Maswerte naman na warang nakulugan sa insidente. Sa datos kang BFP, ininang ikaduwang kasulo na naitala nindangon niya na bulan. Ang Bureau of Fire po ay sa Giraray ay nagpapagirom doon po sa Gabos na sa tuya pong ingatan ang sa tuyang mga ari-arian buda ang ating mga buhay. Ang mga arog po kaini na insidente ay dahil po tig-aasahan. Bigla-bigla na lang po. Kaya hanggat maaari, iwasan ta po. Gibuhon ta ang gabos na paagi para mag-iwas sa sulo. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa kung anong naging kausa asin total na danyos kang insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga kalat-kalat na pag-uuran sa pagsabat kan bagong taon lauman sigun sa Pag-asa. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Kalat-kalat na pag-uura na may mapanganoro na kalangitan, pagkikilat asin pagdaguldol, ang mamamatean sa bilog na kabikulan ngunya na aldaw sundo sa pagsabat kan bagong taon sigun sa Pag-asa. Epekto pa man liwat ini kan northeast monsoon o amihan. Bagaman may mga pag-uran kitang mamamatean pero isolated nga, no? Ibig sabihin, pwedeng sa ibang lugar may pag-uran, sa iba mayo. Usually, this happens pag mga dulot ng localized thunderstorms pagkahapon or banggi. Mayo naman na nakabanderang gale warning sa gabos na kostales kan rehiyon. Alagad patanid kan Pag-asa na maglikay man liwat. Urog na ang mga saradit na lunadang pandagat sa saindang paglawod. Urog pang magiging mas darakula ang okol ngunyan. Epekto kan amihan. So usually, igwa kitang moderate to rough seas ngunyan sa coast na pwede siyang mag 2.1 meters to 4.5 meters. So kahit hindi siya nakapasok doon sa gale indices, but then maalon pa rin siya. Sa bulan naman in Enero, sigun sa ahensya, dikit sana ang tsansa na may mabilog na bagyo. Sa ngunyan, mayo man na pigbabantayang low pressure area o LPA ang Pag-asa. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Chocolate crinkles nagibukan inmate sa BGMP Legazpi, Pigbida. May istorya si Mariel Lorenzana. Dakulang bagay para sa 47 anyos na inmate na si Tatay Bok na makanood mag-bake. Saro na ngani sa mga nakahiligan niya ngunya nagibuhon iyo ang paggibo ng chocolate crinkles. Istorya niya, sa laog kan fasilidad, 3 bulan man sindang pigpa sa irarom sa training contest da. Aminado ang inmate na si Tatay Bok na nahihidaw niya na ang sa iyang pamilya. Alagad huli sa pagburo-bake, dawa pa paano, nalilibang niya subuot ang sa iyang sadiri. Apwera kaini, may nadadalhen siya man siya sa paggibo ng crinkles na nakakatabang mandaa sa orual daw na gastuson kan sa iyang pamilya sa luwas kan kulungan. Banana cake, tapos mga tinapay, kagaya ng pandikoko, ubi ang pandesal, Spanish bread, kahit ano po na tinapay na ipagibo sa muya, kaya mi na po. Sigon sa Deputy Warden kan BGMP Legazpi na si Senior Jail Officer 4 Randy Sardenya, saro ini sa mga livelihood program na pigo-opreser ninda sa mga PDL sa saindang pasilidad. Obheto subuot kay ning matabangan na magkaigwanin mapagkikitaan ang mga PDL maski nasa laog kan kulungan, na syertong magagamit man in kaso mapagbayadan na kan mga PDL ang saindang sentensya. Pangduwang purpose, para pagluwas ninda sa komunidad, igwa na silang daradarang skills.
So dahil na sila problema kung ano magiging trabaho ninda pagluwas. Po sa bakery mi tulo tapos bako lang po crinkles ang pigigibo ninda. Nagigibo man po sinda banana cake and so iba pa pong mga tinapay. Mababakal ang 12 pidasong crinkle sa kantidad na 50 pesos. Iniman ang pigpapabakal kan mga personay kan BGMP Legazpi sa luwas kan pasilidad. Kung minsan po may mga arali po sa luwas na nag-order naman kang mga produkto ninda kasi ang mga produkto ninda pag may mga trade fair sa mga mall, pigsasabay mo po sa display. Nagpapasalamat man ang opisyal sa mga ahensyas de gobyerno asin iba pang stakeholders na nag-aalalay sa indang nga ni masimbagan ang mga pangangaipo kan sa indang inmates. Parte po kaning sa crinkles, may iba pa po kaming training na ipigtatao para sa mga PDLs. Skills training pareho kang sa parole making, bakery, tapos igaw pang sa pigta-train mi pa sila sa mga beads, dakol pong mga programs. Tapos nagko-coordinate po kami sa TESDA, DTI para sa mga trainings. Mientras tanto, apara sa skills training, pigpapasairaro man sa Alternative Learning System o ALS ang mga PDL nga ni matabangan sa saindang edukasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Duwang aldaw na sana bagong tauna. Ako po asinan sa kuya mga pag-iriba sa ako Bicol Online TV, minapaabot sa Indonin maugma asin progresibong bagong taon. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!